Samantala, tuloy pa rin po ang investigasyon sa paglubog ng ilang pump boat sa baybaying bahagi ng Katimugang Luzon. Ayon po sa Philippine Coast Guard, sadyang masama ang timpla ng dagat sa bahaging iyon sa ganitong mga panahon. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Kabisado raw ni na Captain Aspiliaga at Captain Itable ang dagat na nasa bahaging Europa, partikular na sa bansang Scotland, kung saan nitong nakaraang linggo lumubog ang barkong Semfjord, isang cement carrier na may 8 crew kabilang ang isang Pilipino. Mga opisyal ng Masters and Mates Association of the Philippines o MMAP ang dalawang kapitang aming nakausap. Anila, sa mga buwan ng Disyembre at Enero, pinaka-iingat-ingatan daw ng mga maglalayag ang 30th parallel north at pataas. Ito ang bahagi ng ating mundo mula sa 30 degrees latitude north o hilaga ng equator. Kung titingnan sa mapa, lampas sa guhit na ito ang Scotland kung saan tumaob ang barkong Semfjord. Kasi yung hangin doon dahil malamig, ang tinatawag natin na ang hangin doon ay katabatic wind. Palaging ang papunta nung pababa ng pababa, palaging nakababa siya palagi sa dagat. Therefore, nag-create siya ng mataas na alon. Beaufort Scale ang tawag sa reference o basihan ng mga seafarer kung gaano kataas ang alon at kung gaano kalakas ang hangin. Sa karanasan daw ng mga opisyal ng MMAP sa paglalayag sa dagat malapit sa Scotland. Pangkaraniwan dyan ang gale force wind. Awa ng Diyos, hindi naman kami na-cross namin yung aming cargo. 7 to 8. 7 to 8. Oh, Beaufort Scale 7 to 8. Beaufort Scale 10. Ito, kinatatakutan na ito ng mga marino. So, ang height na ng wave dito, nasa 9 meters na yan. Samantala, hindi naman daw notorious sa mga ganitong panahon ang bahaging East Vietnam Sea kung saan lumubog nitong Biyernes ang cargo ship na Bulk Jupiter. Dahil dito, mahalaga raw na maimbestigahan kung ano ang naging sanhi ng paglubog ng barko. 19 ang tripulante ng naturang barko, lahat Pilipino. Sa disenyo ng mga barko, critical daw ang 30 degrees na tilting o paghilig sa magkabilang panig. Kapag external force gaya ng alon at hangin ang sanhi ng tilting, madali raw makakabalik ang barko sa vertical position. Pero kung internal force gaya ng sariling bigat ng barko ang sanhi, posibleng maging peligro kung lalampas sa 30 degrees ang pagkakahilig ng barko. In general, lulubog ang barko sa magandang panahon pag ito ay nawalan ng stability. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at maging ng Marina sa mga insidente ng lumubog na pump boats sa bahaging Southern Luzon. Ayon sa Coast Guard, sadya raw masama ang timpla ng dagat sa bahaging iyon sa ganitong mga panahon. Paliwanag ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Ito yung hanging amihan o yung northeast monsoon. So kapag lumakas yung hangin na yan, kung minsan ay daig pa yung may bagyo. Asahan mo na diyan sa may mga baybaying dagat ng Cagayan Valley, dito sa mga probinsya ng Aurora at Quezon, hanggang Bicol region. Kasama na yung seaboards ng Southern Luzon. Yan ay nagtatagal hanggang Pebrero ng taon. Kaya dapat manatiling alerto at I am ready. Cedric Castillo, GMA News.